Ayan, mapagpalang araw po sa lahat. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. At tayo magpapatuloy po sa ating pagbubulay-bulay. Tayo ngayon ay nasa Psalm 100 na kung saan unknown author, it is Psalm for giving thanks, na kung saan ito ay parallel dun sa Psalm 93, the King on the throne forevermore. Psalm 94, God the judge of all. Psalm 95, a song of praise. 96, God the supreme King. 97, God the supreme ruler. 98, God the ruler of the earth. 97, God the supreme King. And this is parallel to them, na kung saan ay alos parehong nilalaman na pagpupuri sa Panginoon. Pero ito nga ang ating ay hindi lamang nalilimitahan sa pag-awit ang pagpupuri sa Panginoon. Bagkus ito ay kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo sumunod sa Panginoon, because obedience is the highest form of worship, mga kapatid. Kaya kailangan po makita yon sa ating buhay. And dito ay pinananawagan sa atin ng psalmist, a joyful and active worship, no, sa Panginoon, na kung saan ay yun ay nararapat lamang sa Panginoon. So kapag tayo ay nagbibigay sa Kanya ng papuri, ay kailangan ito'y maging kalugod-lugod sa Kanya. So yun po ang gustong iparating sa atin ng psalmist dito. And sabi niya dito, all the earth, no? Sabi niya, shout for joy to the Lord, all the earth. So lahat. So hindi lamang sa bansang Israel ito panawagan, kundi sa lahat, sa buong mundo. Lahat ng mga tao, na kung saan alam naman natin ang bayang pinili ng Panginoon ng mga Israel that time, pero hindi lamang ito patungkol sa kanila, but ito po ay patungkol sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. A call to worship na kailangan talagang purihin at sambahin ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa kanyang mga ginawa. Sa kanyang mga ginawa, na kung saan ito ay nakikita natin, the creation, and also us, ginawa tayo ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na ginawa niya rin, pagmula pa nung una, nung ginawa na basa po natin, no? Bagamat hindi natin nasaksihan at hindi natin nakita, pero sa nilalaman ng kanyang banal na aklat, doon lahat nakalagay na kung paano niya, no, binigyan ng pagkalinga ang bansang Israel, na kung saan mula sa kanyang pagkakaligtas, sa pagkakaalipin, ay lahat ay binigyan niya po ng kailangan nila. So even yung ginawa ng Panginoon doon, yung pagliligtas sa kanila doon sa upang lumakad sila doon sa tuyong the Red Sea, no, na kung saan ay pinatuyo yun ng Panginoon upang sila ay makalakad doon. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ito ay itong pagpupuri sa Panginoon natin na ito ay sa lahat ng oras, 'di ba? Sabi nga sa New Testament, whether we eat or drink, we do it to glorify Him, di ba? Na kailangan sa lahat ng oras ng ating ginagawa, paano ba natin mag-glorify ang Panginoon? Paano natin siya mapupurihan doon sa ating mga ginawa? Sabi sa 3, know that the Lord is God, is He who made us and we are His. Na kung saan acknowledge natin siya kasi ginawa niya tayo. At sabi niya dito, we are His people, the sheep of His pasture. Tayo ay kanyang mga tupa, na kung saan siya yung ating pastol, na kung saan ay inaalagaan niya tayo, no? Kinakalinga niya tayo, at kapag tayo nagkakasala, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagdidisiplina, no? Kaya siya may kalawit siya, talaga. Pag medyo mawawala ka sa alain, so kakalawitin ka talaga ng Panginoon. And kailangan po natin yun, na talagang dadaan po tayo sa mga ganung pagdidisiplina ng Panginoon. Sabi niya dito, enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sabi po sa 4, na kung saan yung gates of temple, no, na tayo ay patuloy. Kung nung panahon na yon ay may mga temple na siyang pinupuntahan at upang sumamba ang mga tao. Sa panahon na po natin ngayon, sa generation natin, tayo yung temple, na tayo yung kailangang makita sa buhay natin. Kasi sa buhay pa lang natin, pag nakita ng tao kung paano tayo mamuhay, ay sasamba ang mga tao at mapupurihan ang Panginoong Diyos, na tunay nga sa buhay pa lang ng isang Kristiyano ay makita na totoo pala yung Diyos natin na ipinapahayag. So
tayo ay meron tayong patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon at purihin natin siya, sabi dito sa kanyang pangalan. Kanyang pangalan, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Tunay nga po na kung saan ay tayo ay magpatuloy, magpatuloy po tayo sa pagpapahayag, kasi hindi lamang po tayo yung binigyan ng kaalaman patungkol dito, but ito ay isabi natin, ipamalita natin, ipasa natin sa mga through all generation, especially to our family and loved ones. So, kaya nga po, meron tayong video, meron tayong ganito, to share the gospel. Maaring hindi ko man kayo mapuntahan, hindi po face to face na maihayag ang salita ng Panginoon, but through this video ay makarinig kayo ng salita ng Panginoon, and also napakahalaga po ng aralin po natin ito. Kailangan pong iunawain natin kung anong nilalaman ng bawat salita ng Panginoon. At ito po ay isa dito ay ang paghingi natin sa Panginoon ng karunungan, ng wisdom, and also humble ourselves to God. So, ang nakakalungkot lang po, may marami na kung saan ay ina-accept naman nila, naririnig nila, binabasa nila ang nilalaman ng salita ng Panginoon, pero hindi nila ina-apply sa buhay na ito. So, sad, very sad for that. And also, kung saan ay merong mga Kristiyano tayong nakikilala na kung saan ay talagang mas binibigang importansya yung pattern ng pamumuhay dito sa mundong ito, instead of obeying the Lord, applying what God has commanded us or written in the scripture, ay minsan nalilingat po. Hindi po natin sinasabi na ang inyong abang lingkod ay perpekto, but from time to time we ask the Lord, Lord, give us wisdom and direct our path, Lord. And alam niyo po ba na isa sa mga prayer ni David ay ginawa nating prayer yon. I think Psalm 27 or 21, na nakalimutan ko na po. This is his prayer, ay kalahati doon sa kanyang, na ginawa lang nating ask. So sabi niya ron, teach me your ways. So ginawa kong teach us your ways, O God, and make them known to us. Teach us to live according to your truth. For you are our God, saves us. We always trust in you. Bakit po? Kasi kailangan natin magpa-direct ng ating path sa Lord. Kasi from time to time, pwede tayong malingat, pwede tayong mahulog, pwede tayong madapa at masaktan. Kaya habang tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon, daraan po tayo sa mga ganong pagkakataon. Pero yun nga, kailangan po natin ang pag-a-apply nito sa ating sarili. At kailangan natin maging humble, i-humble natin yung ating heart and mind, kung ano yung ating mga natutunan, ay kailangan po natin i-apply yan. Meron po tayong kakilala na kung saan ay nalungkot po ako sa kanyang sinabi. Siya po ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon, at sabi niya sa kanyang testimony pa lang, sabi niya ay nagpapasalamat ako kasi meron akong pag-aaral na ganito at binigyan ako ng time ng pag-aaral o assignment para magpahayag, dahil kung hindi ko magagawa ang magbasa at bulay-bulay ng salita. See? So, pagdating doon, parang nawala yung tungkulin mo bilang isang Kristiyano. Nawala po yung ano ba yung command sa atin ng Panginoon? Read the scripture, meditate on it day and night. Nasaan ka ron? Di ba ba? Importante sa atin yung mga Kristiyano, and yet ipatututuo mo pa yon. How about na yung makakarinig nito, na kung saan pwede pala yung ganun, no? Di ba? And also, hindi lang po yun, siya po ay nagpahayag na kung saan ay hindi mahalaga ang pag-aaral at pagdadalo ng mga seminars, mga kung ano-anong pagtitipon. That is command by God, na kung saan written by Paul, na kung saan dumalo tayo sa pagtitipon, mag-awitan, no, ng mga papuring pag-awit. I don't know kung saan niya nakuha yung mga na yun, pero sana, and I pray for him also, that maging tama yung direction. Kasi nga po, sa atin, sa mga nagpapahayag
ng salita ng Panginoon ay napakahalaga na aralin ito. Hindi totoo yung hindi ka pwedeng, hindi, or kayabangan lang yung pag-aaral. No. Lahat yan kailangan mong aralin, kailangan mong maging intimate sa Panginoon. So, paano yan? Siyempre, humble yourself to God, read the scripture, meditate on it, and also ask wisdom to God. Pray for God's wisdom and beg Him na bigyan kanya ng karunungan. Makaawa ka sa kanya kung maaari lang, di ba? Tayo po ganun ginagawa natin. Lord, parang awa mo na. Ibigay mo po sa akin ang mensahe dito sa salita mo na to, di ba? So, kailangan po ganun tayo. Hindi po pwede na babasahin lang natin ito and then ito ay hindi natin i-apply sa sarili natin. And that is not a kind of worship. That is not right. And also, he mentioned that the Bible is not the Word of God. Yung po nakakalungkot doon. How about yung nakarinig? They say amen. Wow. Napaka halaga po nito para sa atin. Na kung saan ay bulay-bulayin natin ito. Basahin natin ang banal na aklat. At ito po ang magbibigay sa atin ng karunungan upang tayo ay makalakad sa katotohanan. Tingnan po natin yung sinasabi sa James chapter 3 verse 1. Basahin ko lang po. Yung Tagalog version. James chapter 3 ay tumutukoy ito sa patungkol ito sa dila o sa tang na kung saan ay kailangan watch out our tongues kung tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon upang nga po tayo ay hindi sabi nga sa sulat ni Paul ay both hearers and you will be saved. Kasi kung hindi po, paano na po tayo makakapag ng pahayag ng katotohanan sa mga tao, no? Sabi sa James or Santiago chapter 3 verse 1, sabi dito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam niyo na may mga nagtuturo ay tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas sigit kaysa sa iba. Yun po yun. Kailangan po ilagay natin yon sa ating isipan. Kung hindi, puso't isipan po. Na kung hindi naman po tayo, ang gift natin ay hindi sa pagtuturo, wag na po nating gawin yon. But instead, ask the Lord. Kasi tayo po ay may iba't ibang gift. May iba't ibang gift na kung saan, ask the Lord for that. At ibibigay sa'yo ng Panginoon yung gift na yon. So, may kanya-kanya tayong gift. Sabi nga, di ba, hindi lahat ay biniyayaan ng kaalaman sa pagtuturo, sa pagpapahayag. So, iba't iba po tayo ng gift. Kung saan kayo niligay ng Panginoon doon, then be it. And also, sabi rin na, tingnan natin ito na, basahin ko na lamang po ito sa Tagalog din, na kung saan ay ang kanyang binanggit ay hindi mahalaga ang Biblia ay hindi salita ng Panginoon. So tunghayan natin to sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi rito, ang lahat ng kasultan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng lipong gawain at sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabuting gawain. So, nakita natin kung gaano
ka-importante. Meron bang sinabi ang Panginoon dito na hindi, di ba? Lahat. Basahin ko po sa English. So, mas mabuti mas makikita natin dito sa English. 2 Timothy chapter 3 verse 16 na kung saan sabi niya dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good works. See? NIV version po. So, lahat po. So, hindi po totoo yun na hindi, ang Bible ay hindi salita ng Panginoon. So, lahat po yan ay kinasihan ng Panginoon. Meron si Paul na sinulat dun sa kanyang epistle, yung na Pauline's epistle or written by Paul, na kung saan ay sinabi niya na ito'y sa akin lang, hindi ito sinabi ng Panginoon. So, sinabi niya yon. Pero lahat ay kinalugdan ng Panginoon. Lahat yan ay inalaw ng Panginoon na ibahagi sa atin. Well, nagkakatalo nga lang po ito sa interpretation. Sometimes, yung mga interpretation po na talagang minsan ay natataliwas po doon sa nilalaman ng salita, yung context itself. So, hindi po totoo na hindi mo kailangang aralin ng banal na aklat o hindi ka kailangang mag-aral. Hindi mo kailangan dumalo kasi magpalakasan nga po tayo Paano tayo magpapalakasan ang bawat isa, lalo na kapag nanghihina, kung hindi ka dadalo sa pagtitipon, at kailangan po natin ng isa't isa. Bakit po? We have a head, which is Jesus Christ, and we are body, it's different parts, no? Na kung saan kailangan natin ng isa't isa. So, kailangan ng kamay, ng kapo kamay niya, kailangan din ng paa, ng katawan. So, ang katawan din, kailangan ng mga galamay, kailangan ng kamay, kailangan ng paa. So, lahat po yan, may pangangailangan. And then the head also. So, kailangan natin ng isa't isa. Na kung saan nakakonect tayo sa head, na kailangan natin na tayo ay maging mamuhay tayo, no, na naaayon dun sa lakad ng ating Panginoon. Ayon, as a truly disciple of Christ or a follower of Christ, we have to read the Bible and apply it to ourselves. Yun lang po yun. Because, ulitin ko po, obedience is the highest form of worship. Hindi po yan nalilimitahan sa pag-awit lamang, hindi po yan nalilimitahan sa ganung bagay, kundi tayo po ay yung pagsunod po natin sa Panginoon na may kagalakan. Kaya nga, no, with gladness and with joy and the joyful songs. No, na kapag tayo sumusunod sa Panginoon, tayo may nagagalak, alam niyo po, lalabas sa bibig natin yung bigla ka na lang aawit Even na nasa labas ka Alam niyo po, I experienced that already, na bigla na lang akong aawit, and masarap po ma-experience yung ganun kasi nasa puso mo yun yung ididikta yun ng puso mo, hindi dahil sa gusto mo lang, di ba? Hindi, kundi dinidikta po yun ng puso natin. At salamat po sa araw na ito, salamat sa Panginoon na kung saan ay panibagong buhay na ibigay sa atin, panibagong hininga, panibagong salita na ipinagkaloob niya sa atin. I pray also na habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, magpakatatag po tayo. Stand firm with your faith and the truth na nasa sa iyong puso na, upang hindi ka malinlang ng kaaway, lalo na sa panahon natin ngayon na marami na po ang samot-sari po ang lumalabas. At di mo na alam kung anong totoo o hindi. Isa lang ang totoo, ang salita ng Panginoon. God bless everyone, and I pray for you also. Support our ministry, our page and FB, Copy Bible Mission Gospel, and also in YouTube, the same, Copy Bible Mission Gospel din, and also our ministries. So, meron kaming kids, meron kaming discipleship,
house to house, and magkakaroon din kami ng event this coming December 22 na kung saan magbibigay kami ng Thanksgiving party dito sa aming neighbor and also the other place na kung saan ay napuntahan namin. And we thank you for that, and we praise God for that. And also nananawagan din ako na kung saan ay supportahan nyo po ang aming ministry. Pwede pong in kind or anything that you support us, na even pray for us, because prayer is so very powerful, no, para sa amin, kasi wala po kami sariling place na ngayon ay nahihirapan po talaga kami dun sa lugar. Pero the time God has given us dun sa worship place na ipagkakaloob, and to thank you, and we praise God for that, na I claim it na alam namin na may gagamitin ng Panginoon na tao para dun sa kanyang kapurihan, dun sa kanyang bahay-sambahan. Salamat pong muli. God bless everyone.